Good morning po, Vice Mayor. Vice, ano po yung nararamdaman nyo ngayon na na-receive na po ng INC, yung cease and desist order po mula sa NCIP? 100% masaya, 100% malungkot. Bakit po, Mayor? Masaya kasi matagal na namin hinihintay ito. Kasi day one pa lang naman, simula pa naman noon pa, alam namin illegal talaga at irresponsible talaga. Kaya masaya kami na kahit pa paano ay naglabas na rin ng CDO at na-reserve na ng NCIP yung dapat para sa kumpanya ito. 100% palugod kasi yung gubat at yung bundok na matagal namin proteksyonan, iba na, sira na. Hindi lang yung dagat, pati karagatan, pati maraming lupain dyan sa Mambalot at saka sa Maasin, at yung kabuhayan ng mga taga-Brooksville na nakadepende sa agrikultura, sa pangingisda ay apektado na. Yung kumbaga mayroong hustisya, pero sana noon pa. Matagal nila itong pinaglalaban, kailangan hindi naman sila napakinggan yung mga tutulong talaga na anti-mining. Kasi yung mga taga-bundok, hindi naman sila yung nag-desisyon. Yung mga hindi na-apektuhan agad, ay yun yung pag-desisyon. Kaya, bagamat welcome na welcome sa amin, yung CDO na ito, pero yun ba, yung hindi buo yung aming tagumpay. Kasi para sa akin, tagumpay ay nakuha lang sana namin kung talagang naproteksyonan yung aming kabundukan na siya ng watershed. Lalo na ngayon na sa ngayon, mahal na ng bigas. Diba? Mahal na ng bigas. At yung rice granary namin, ang talagang naapektuhan dito sa pagmiminang nagaganap. At isa pa, kaya 100% din yung kalungkutan ko. Kasi hindi pa rin naman natin alam, susunod ba? Kasi may CDO na rin ang ating punong bayan. At yun ay legal. Yun ay ayon sa mga powers, isa sa mga kapangyarihan ng isang punong bayan. Pero ilang buwan na yun, pero hindi naman sumunod. Kaya ngayon, ang nais namin tingnan, susunod kaya sa NCIP. So VMPAT, plano niyo po bang mag-monitor? Definitely. At hindi lang LGU, lahat ng mga taga-Brooks Point na mahal ang bayan namin, mahal ang bayan natin, ay kailangan mag-monitor. Kung ongoing ba yung kanilang operation o hindi? Yes. So paano yan, VM? Kasi usually, pag may mga taong pumupunta doon, hinaharang. Yun nga Kaya sabi ko, yun yung gusto kong puntahan yung lugar. Bagamat alam kong madudurog naman yung puso ko. Pero gusto ko makita yung sitwasyon kasi pinagbabawalan tayong pumunta doon. At ngayon, meron ng CDO. Wala na silang karapatang magbawal. Pinagbabawal na mag-picture. Hindi, dapat maipakita sa lahat ng taga-Brooks Point ano yung status, ano yung kasalukuyang itsura ng ating bundok, ng ating watershed na nakasalala yung ilang irigasyon natin doon. At hindi lang taga-Brooks Point. Gusto ko makita ng buong mundo kung paano dinurog, nilapastangan ang kalikasan ng Brooks Point. Mayor, ano po yung masasabi nyo at maibabahagi nyo sa ating mga katutubo na anti-mining na eto na nga po, mayroon ng cease and desist order na ibinigay ang NCIP? Ang masasabi ko ay, una, magpasalamat tayo sa Diyos. Sapagkat alam ko na sa lapang ito, ang Diyos lang yung hindi kayang mabayaran, hindi kayang masuhulan, at alam kong tama tayo. At sa mga taga-Brooks Point na nagsasabing, responsabling pagmimina, huwag po tayong maging bulag-bulagan. Kung responsable po ang pagmimina na ito, dapat noon pa lang
ay naging responsable na sila. Dapat noon na lang sumusunod na sila sa batas. Dapat kung talagang mahal ninyo ang Brooks Point, mahal ninyo bayan natin, dapat magkaisa tayo na pagpatuloy ang laban na ito na maproteksyonan ang nalalabing kabundukan ang maaaring hindi pa nila nagagawa. Minsay naman po sa NCIP, Mayor. Sa NCIP, nagpapasalamat po kami sa CDO na ito. Pero sana po noong hindi pa nabubukan ng ganyan ang aming kabundukan. Ngayon po, kung titingnan nila, wala nang paraan para maibalik pa. Kung magkano man yung kinita dyan ng minahan at naging pakinabang ng ilang mga katutubo, hindi po yung maikukumpara doon sa distraction na aming na mararanasan ng kasalukuyang taga Brooks Point at ng mga hinaharap. Sirang-sira na at yung rehabilitation. Napakarami na po mga minahan na abandonado dito sa ating bansa. Wala namang rehabilitation. At sa mga katutubo, sana po NCIP, sana po ay maging agaran kasi yung justice delay is justice denied. Yung kung naging maaga po sana yung inyong aksyon, sana ay hindi tuluyang nasira yung aming kabundukan. At sana ay pakinggan po ninyo. Noon pa naman kasi sinasabi na ng mga taga-bundok ng mga katutubo na kailangan niya ng CP, kailangan niya ng certificate recognition. Noon, meron din kami dito resolution sa Sangguniang Bayan. Matagal na, kahit noong mga FPIC na isinagawa, sinisigaw na po yan ng mga katutubo, totoong katutubo na maapektuhan dahil nakatira talaga sila sa kabundukan. Pero hindi po agad sila pinansin. Ay ngayon lang pinansin, pero parang huli na ang lahat. Bagamat hindi pa rin huli kasi maaaring ilang hektarya pala yung kanilang nagigiba dyan. Pero sana ay patuloy po na maging patatag kayo. Tatagin yung CIP at patatag para ipaglaban yung karapatan ng mga totoong katutubo. At sana uunahin nyo lagi titignan yung mga katutubong nakatira sa katutubo.